Okay, thank you very much, Yusek Eric. And once again, in behalf of the DOH, I welcome you to our daily press conferences. And today, the DOH is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV after her lab results arrived today from the Victorian Infectious Disease Reference Laboratory in Melbourne, Australia. WHO has been assessing this outbreak around the clock, and we're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Land, domestic air, and domestic sea travel to and from Metro Manila shall be suspended beginning 15/2020, March 15, 2020, and to end on April 14, 2020 sa alas 12, subject to the daily review by the Interagency Task Force. So, walang lumipad, ang mga travel is limited, pero itong mga railways sa baba, okay yan. At the same time, observe again social distancing. Ano ba yung mga problema ng komunidad tungkol sa quarantine protocols or di kaya sa mga nangyayari during quarantine? Ngayon, binigyan na ng solusyon ang gobyerno or paunti-unti nang binibigyan ng solusyon ng government ang mga problema na nakikita natin sa panahon ng quarantine. Una, ang pagkakawala ng trabaho ng ating mga mamayanang Pilipino. Lalo na yung mga teachers natin, mga magulang natin, mga kamag-anak natin na nalumok sa panahon ng quarantine na kung saan na ang dati nating buhay na kay saya-saya, dikit-dikit, sama-sama tayo ay bigla na lang naglawang parang bula dahil sa COVID-19. Binigyan na ng solusyon ng gobyerno iyon dahil dahan-dahan na nagbubukas ang ating ekonomiya. Pero titignan natin ang health risk ng bawat trabahador o lalo na ang mga nagwo-work sa Maynila dahil sila ay nasa under GCQ pa rin. Pangalawa, na binigyan na ng solusyon ng ating gobyerno na hindi na natin kailangan ng solusyon is yung tungkol sa pag-aaral ng mga estudyante. Pero, meron pa rin tayo mga speculation, lalo na yung mga modular students na kung saan ay sila ay nahuhuli sa mga klase ng online students. O sabihin na nating, imbes na makasunod sila sa flow, yan ang dapat nating titignan na bibigyan dapat ng solusyon. At sa panahon ngayon o sa ating realidad, ang magiging solusyon na lamang natin para sa mga estudyante na nahuli is kailangan i-reach out natin itong mga to. At ito ang isa sa malaking problema ng komunidad na hindi rin natin masyado nakikita kasi tayo ay distracted sa ating online classes at sa kung ano-ano pang mga solusyon.
Pero as a solution or giving suggestion of the solution is, kailangan natin bigyan ng pansin yung mga modular students para sila ay makahabol din sa mga klase na kailangan din nilang intindihin. Hindi lang kasi basta module ang kailangan ng mga estudyante. Bagkus, kailangan din ang pagtulong ng bawat isa. At higit sa lahat, kung yun ang mismong problema na kailangan bigyan ng solusyon, lahat tayo dapat umaksyon.